They're both mahirap saka at the same time maraming opportunities. Ang hirap kasi ang daming competition, at the same time ito nga yung mga problema sa viewing people. Siguro mas nag-aangat talaga ng quality yung mga nanonood, no? Kasi pag nanonood sila, kino-compare lagi sa Hollywood yung mga gawa namin. So, kailangan lang namin, itaas siguro yung quality. And also, medyo mahal talaga yung mga tickets, no? At the same time, maganda rin yung playing field ng filmmakers kasi lumaki na yung namin. Kumbaga marami na kami grounds to work and play with. Meron ng social media, meron TikTok, meron na yung vertical cinema ngayon. So, ang daming pwedeng paglaruan. Yun lang. Thank you, Direk Open. Direk Joel, kayo po, ano masasabi niyo sa lagay ngayon ng industriya natin? Ano ang masasabi ko sa lagay ng industriya ng pelikulang Pilipino? Hindi maganda. Hindi maganda ang katatayuan ng industriya ng pelikulang Pilipino ngayon sa kadahilan ng nawawala na ang nanonood sa mainstream cinema sa mga sinihan. Sa kadahilan ng napakamahal ng sine. Okay? Hindi na ito kasing sigla ng ating pelikula 10 years ago. Ngayon, naghahanap na ng bagong anyo ng pagsasabi sa manonood na pwede kung paano sila manonood. Naghahanap ng bagong anyo upang mailapit siya sa masang manonood. Sa ngayon, habang hinahanap yon, may unti-unting mga pelikula na nagba-box office. Pero pag kinumpara mo sa pinakamaraming pelikula, marami pa rin pelikula ang hindi pinanood kaysa sa pinanood. Nagiging interesado lang ang manonood pagdating ng film fest. Dahil may pera sila. Yung market ng Philippine movies, hindi na siya yung dati. Yung dati kasi, dahil ito ang sinasabi nating madaling puntahan, mababang pera ang kailangan mo para mamanood. Ito ang major form of entertainment ng tao nung panahon mga nagdaan. Ngayon po, hindi na. Ang mga ordinaryong tao na sinasabi nating ang trabaho ay minimum wage lang, na driver, hindi na sila manonood ng 400 pesos o 350 pesos o 500 pesos na sine. Bibili na lang sila ng bigas, bibili na lang sila ng ulam para may makain sila. Sila yung dati nating mga audience. Ngayon, hindi na. Ang audience natin ngayon, yung tinatawag natin petty bourgeois, yung maaaring mag-spare ng 500, 350. Kasi ngayon, ang lahat ng sinihan ay nasa mall. Pag pumunta ka sa mall, Diyos ko, kahit 1,000 kulang. Pagkasama mo, asawa mo, kasama mo, sweetheart mo, kasama mo, mga anak mo. Kakain pa kayo, mamamasahe pa kayo. Kailangan mo ng malaking pera para makanood ng sine. Kaya humina ang ating sinihan sa ordinaryong petsa ng pagpapalabas. Pero, nagkaroon ng ibang anyo ng tinatawag nating pagmamarket, di ba? Meron mga tinatawag na streaming na nariyan na pwede mong puntahan at ibenta ang iyong gawa. Meron tinatawag nga yung mga black screening na binibenta na isang buong araw. Nag-iiba-iba na ang pamantayan ng tinatawag nating, hindi nakikinig si Jerry Ulea, ang pamantayan ng iba't ibang klase ng pagmamarket. Okay? Nag-iiba-iba na. Yun lang. Thank you po, Direk Joel. Direk GB kayo. Sa haba ng sinabi ni Direk Joel, I agree naman sa sinabi ni Direk Joel. Seriously, struggling siya. Pero ako kasi naniniwala rin ako na sa mga ganitong pagkakataon na nag-struggle, yan yung time na makapag-create ka ng opportunities. And then siguro ito yung time na siguro hanapin natin kung ano yung mga opportunities na pwede sa mga pelikula natin, kung saan natin siya pwedeng ipalabas, kung saan natin siya pwedeng ma-share sa mga tao.
So ayun, siguro yun yung pinaka-estado para sa akin. Thank you po. Direk Kevin, kayo po. Actually, magsa-second demotion na lang din sana ako kay Direk Joe. So sinabi niya, Pero Direk Kevin, medyo nag-i-improve na naman po ngayon, hindi po ba? Alam po natin lahat yan. So, well, actually, because I think of the rise of the indie and regional filmmakers, because of them, as in like, ang dami-daming kwento na lumalabas na rin ngayon. However, again, tulad din sinabi ni Direk Joel, the challenge really is how you're gonna screen your films. You know, so dapat we should be able to look for other venues for that. One thing I would like to cite, being an Ilonggo, in Iloilo, Direk Elbert knows this, we have the longest running film festival in the entire country, and that's the Bantayan Film Festival in Gimbal. And the screening actually is attended by like about 5,000, 6,000 people in the audience, all in one night. So may mga ganun, and they screen in the plaza. Sa UP, Visayas naman, we have our Cinematheque. So alam mo yung ganun, kasi if we screen in cinemas, ang mahal, yung rental alone. And then you cannot make your students anymore go to the cinema. Sabi nila sa'yo na, paano naman yung allowance namin? Tapos kakain pa kami, magmimerienda pa kami. And I remember as a student before, yung allowance namin kasya allows us to watch movies. Dati. Ngayon, hindi na talaga kakasya. Manunod ka pa ng pelikula, magugutom ka pa. Ganun yun. So I think that's the state now. But yes, as I said, because of indie and regional as well filmmakers, then there goes. I mean, like, there are a lot of stories that we can explore, and at the same time venues too for screening our films. Kasi the film should not just be limited to cinemas. Ayan, thank you po. Last na lang po,